So this is the way to offer your service the best way. So ano nga ba yung mga best way para i-offer mo yung service mo na masasabi ni client na oo, kailangan ko nga yung ganyan. Ang magiging example natin is yung aking service muna is by video editing. Sabi natin sa video editing is kailangan mo i-offer yung service mo ng tama para yung client mo is ma-close. So, bago ka mag-offer muna sa client, is hanapin mo muna kung ano ba ang problema ng clients dun sa service na in-offer mo. Ako, ang ginawa ko para mahanap ko yung problema is hinahanap ko muna yung niche ko. Yung pag-aralan natin, yung niche is a group of people na in-offer mo yung services mo doon sa specific type of audience or specific type of client na hinahanap mo. An example is real estate agent. Ang ginagawa ko is tinitignan ko muna yung mga potential clients ko at yung mga pinakamagaling na doon sa field na yun. Ang example is kay Ryan Serhant. Ang ginagawa ko is tinitignan ko yung mga contents niya, tinitignan ko yung strategy kung paano niya i-post, kada kailan, anong oras niya ba pinopost, ano bang style of editing niya, at etc. etc. Para masulat ko sa isang papel kung ano ba yung mga ginagawa niya o strategy niya. Example is more on story siya at pinapakita niya para mag-grow yung kanyang social media at nagbibigay rin siya ng mga tips at mga advice dun sa mga aspiring na real estate agent at sa mga gusto rin bumili ng mga bahay. Kumbaga 50-50 siya na general content. Yung general content is yung mga content na makaka-relate ang lahat ng mga manonood at mga niche content naman is yung mga content na makaka-relate lang sa specific type of people. Ang example ng specific type of content or niche content is 5 ways to grow your leads or 5 ways to grow your sales or 5 ways to grow your clients. Ganun yung mga example dahil ang tina-target lang ng video na yun is yung mga real estate agent na gustong pang dumami yung kanilang mga benta. So nahalata ko, sinulat ko sa isang papel lahat ng mga nakita ko sa competitor at nalaman ko na ito pala yung tamang formula para mag-grow ang isang real estate agent sa mga social media. At tinignan ko naman yung mga naghahanap ng mga ganong services online, example online jobs, nakita ko is lahat sila is sa description nila is naghahanap ng mga type of editor na mga ganyan at mga ganto. At tinitingnan ko rin yung channel nila kung ano yung mga problema or ano yung differences ng dalawa dun sa magiging potential client ko at dun sa competitor nilang marunong na dun sa field. At doon ko na nalaman kung ano yung problema nila. Minsan is low quality yung video, minsan is hindi engaging yung video, minsan sa type of editing, at etc. So, ang ginawa ko is, nung kinausap ko na si client, nung time na magpo-propose ako sa client, is ang ginawa ko is, yung binigay kong proposal sa kanya, is yung nalaman ko dun sa competitor nilang malaki. At sinabi ko, is kailangan mo ng ganyan, kailangan mo ng ganito, is kailangan ganito yung content, the type of editing, etc. etc. At syempre, bago mo sabihin sa kanya yung mga yon, itanongin nyo muna sa kanila if ano ba yung mga specific problem na face nila doon sa social media. At nung nalaman ko, isang kulang pala sa nila is yung marunong na editor. Doon ako pumasok na hindi lang skillful na editor ang kailangan mo, is kailangan mo rin yung editor na alam yung strategy kung kailan magpo-post dapat, na anong type of editing, yung sa audience retention time, at paano ba mako-convert yung audience to your customer. At doon ako pumasok at sinabi ko sa kanya na based sa mga sinabi ko is ni-research ko at nalaman ko na ano yung tamang formula para mag-grow yung social media mo using my skills na video editing. I'm very confident na there's a handful people na nakakagawa ng ganito at isa na ako doon. At ayun kung paano mo i-offer yung service mo sa client is to take their problem at to make a solution. Kung problem nila is to grow in social media, gumawa ka ng solution at sabihin mo na alam mo kung ano yung solution doon sa problema niya at kaya mong implement doon sa business niya. At ganoon yung ginawa ko para ma-close ko yung client at ayun yung strategy ko para ma-close ko rin yung client. At kapag gagawa ko ng portfolio, ganoon rin ginagawa ko, pinapakita ko yung mga kailangan nilang makita. Example, yung intro ng video or yung type of editing ko at etc. Kaya mahalaga na magkaroon ka ng sariling niche dahil kada niche is iba-iba ang mga problema. Kaya pick a certain type of group of people na kung saan ka lang magsaserve ng mga services mo.
Saan mo ba makakausap si client at ano pa bang mga application or software na kailangan kong gamitin para makapagsimula na ako sa multi-servicing business. At ayun is mapag-uusapan natin sa next lesson natin. So, see you!